So yun guys, for today's video, sasagutin lang natin yung mga comment dito sa video ko sa YouTube. Ang dami na kasi natambak na. So yun, may time tayo para sumagot ngayon. Yan. Question ni RL8895. Ano po work nyo noon before and habang nagre-review sir? Tapos ano po ginawa nyo sa PH work after kayo matanggap? Pumunta Korea. Sana masagot sir, pansin ko kasi ang tatangkad at may katawan ang nakukuha. So ang work ko bago ako mag South Korea, nagtuturo ako ng drum and lyre sa mga school. So ayun, at dahil hindi naman full time yun, kumbaga hindi siya yung may pasok ng Monday to Friday, ganun. Kumbaga 2 hours lang siya, 2 hours, 3 hours. Yung mga free time ko, nilalaan ko talaga sa pag-aaral ng Korean language. Tsaka, nung time kasi noon na nag-aaral ako ng Korean language, pandemic. Kaya yung pandemic na 2 years, ayun, talagang aral lang ako ng aral ng Korean language kasi wala naman tayong ginagawa noon, nasa bahay lang tayo. Tapos, nung nagiging normal na, kumbaga nagiging normal na yung wala nang halos yung COVID ay pwede na lumabas-labas. So nakabalik ako sa pagtuturo noon. Ayun pa rin yung ginawa ko, nagturo ako sa mga school 2 hours, 3 hours, ganun. Tapos nung August nga nagpa-exam na. So bagsak ako ng registration, tapos nung pangalawang registration yun, nakapag-exam ako. Tapos yun, dire-diretso na, December may nag-hire na sa akin, tapos February nakarating na ako dito sa South Korea. So yun lang. At dahil hindi naman kasi full-time nga yung trabaho, hindi ako umalis sa trabaho kasi lang naman yun 2 hours, 3 hours. So kaya mahaba yung time ko sa pag-aaral ng Korean language. Tapos pansin niya daw, matatangkad at may katawan na nakukuha sa Korea. So sa akin naman, pag nandito ka na, pagka paalis ka na at nakasabay mo na yung mga aspirants, hindi Hindi, bilang lang din, ako kasi matangkad ako 5'10". So bilang mo lang din yung mga matatangkad. Tapos bilang mo lang din yung may katawan. Kasi yung iba dito, lalo si Kuya Jay, maliit na tao lang yun. Hindi naman siya ganun katangkaran. Tapos may iba dito na payat lang. Yun, si JM, yung interview natin noong nakaraan. Payat lang si JM. So para sa akin, hindi sila bumabase sa sa tangkad at laki ng katawan. Dahil dito, once na mapasa mo yung exam at masama ka na sa roster ng pagpipilian. Diba, kunyari, para kayong may mga napasa yung exam. Meron na kayong parang mga, ano ba tawag doon? Parang by data, parang ganun, na nakapile doon. Doon pipili yung mga employer. So ang makikita lang sa inyo doon, yung mukha nyo. So madalas tinitingnan lang daw yung mukha, tapos hindi na tinitingnan yung mga height. Kasi may iba din dito matataba, ganun. Kumbaga sa akin parang hindi naman tinitingnan yung tangkad, yung katawan, hindi. Kaya kahit kahit anong klaseng katawan meron ka, kahit hindi ka katangkaran, basta mapasa mo yung exam at mapili ka ng employer, makakapag-Korea at makakapag-Korea ka. So yun, hindi nakabase yun doon sa tangkad at laki ng katawan. So yun, all good. Sana nasagot ko yung tanong mo. RL8895.